Si Attorney Harold Respicio, elected Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Ako po ay nagre-representa ng lahat ng Pilipino, lahat ng probinsyano, lahat ng Ilocano, lahat ng Taga-Luzon, at lahat ng mga kumukontrang elected official laban sa administrasyon na ito. Dahil hindi totoo ang sinasabi nila na may solid north. Hindi totoo na solid ang mga probinsyano at Ilocano sa kanya. Kasama namin si Javito. Hindi totoo na nakampi nila lahat ng mga naupong opisyal sa ating gobyerno dahil nandito ako, pinapakita ko yan. Kayo, galing mismo sa kanyang kapatid kay Ivy. These are personal knowledge of the use of cocaine. At galing mismo kay Ivy, sinasabi niya na makaka-apekto ito sa administration. Nakikita niyo ba si Marcos pag nagsasalita? Ang tingin namin, pagka hindi nagkargahan ng drugs, gumagano siya, maski doon sa Dubai, siya. Tama ba yan? Is that an honor and is it an honor to our country na mapapahiya ang isang Pangulo? Kaya nga, sa security naman, delikado din tayo sa security dahil kung hindi nag-isip ng mabuti ang ating Pangulo, baka mapinsala ang bansa natin. So, that's the reason why we raised the issue of his drug use as part of the articles of impeachment or charges. Ano kung dadagdag? Yes, Attorney Garcia. Attorney General Garcia. Yung pong mental health ng ating Pangulo, pwede ma-consider na serious national security concern. Alam ko ninyo, pag gumagamit kayo ng droga, lalo na kung matagalan na, ang epekto po ng cocaine is magsishrink yung brain mo. Tabunan na. Kaya pagka nag-shrink na yan, nagsisimula ka ng mag-hallucinate, pag-iisip. Kaya yung mga drug addict, kung sumaksak yan, 75 tons, 85 tons, kasi ang tingin niya dun sa sinasaksak yung Diablo, buhay pa. Kaya samantalang patay. Kaya yung ganong klaseng hallucination. So what we're saying is, meron kasing issue sa kanya about prolonged continued drug use. So he owes it to the people. Pinapakiusap natin ito sa kanya noon pa. Patayin niyo po yung issue about you being Drug addict, yeah. okay. Kill the issue. Simple lang naman po yun eh. Hair follicle test ka. Alam niyo po ba kung bakit hair follicle test? Hindi ko to sinasabi lang kasi baka malaki yung pagpapalpo. Yung kasi paggamit natin ng droga, naka-record sa buhok natin. So yung mga mahabang buhok yan, mas mahaba ang record yun. The history, yung medical record on your drug use is recorded in your hair. So yun po yung kaya sabi natin, hair follicle test. Kasi nandyan yung history kung gaano katagal ka nang gumagamit. So Thank you. kaya po hair follicle yung inihingi natin. So, Thank you, Jen. sige po. Thank you, General Garcia. Anyways, General Garcia will be discussing another topic extensively after this. But for now, yung fourth point po natin is on monetary graft and kickbacks. And may I call on Vice Mayor Attorney Harold Respicio to discuss this. magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you so much for coming dito sa aming press con. Ako po si Attorney Harold Respicio, elected Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Ako po ay nagre-representa ng lahat ng Pilipino, lahat ng probinsyano, lahat ng Ilocano, lahat ng Taga-Luzon, at lahat ng mga kumukontrang elected official laban sa administrasyon na ito. Dahil hindi totoo ang sinasabi nila na may solid north. Hindi totoo na solid ang mga probinsyano at Ilocano sa kanya. Kasama namin si Javito. Hindi totoo na nakampi nila lahat ng mga naupong opisyal sa ating gobyerno dahil nandito ako, pinapakita ko yan. Kaya ako lumapit dito dahil walang kwenta yung final ng unang impeachment complaint. Kakaunti.
diskarte nila yun para wala nang maayos na umandar sa impeachment complaint. Kaya nung nakita ko na yung mga may track record na successful impeachment, mga successful endorser, number 1 na political lawyer sa ating bansa at napakakapal na papeles at napakakapal na ebidensya, sali ako dyan dahil gusto nating matanggal ang ulo ng korupsyon sa ating bansa. At hindi ninyo pwedeng sabihin na purong align sa Duterte ang grupo namin. Dahil ako ay lone wolf lamang, wala akong kakampi. Lahat kinakalaban ko basta masama, kakalabanin kita. Kaya nandito ako para patunayan na merong totoong nangyaring graft and corruption. Ito po ang discussion namin sa aming complaint. Naniniwala ba tayo, meron pa bang doubt na merong malawakang nangyari na nakawan dito sa ating bansa? Inamin na nila, hindi ba? At inamin na rin nila at alam na rin natin na ang grupo nila ang nagnakaw. Si Saldi, si Romualdez, at si BBM. Ang problema na lang ngayon ay nagtuturuan sila! Ngayon, kung nasa korte tayo ngayon, ang question na lang ay yung credibility. Ang credibility ba ni Saldi versus yung credibility ni BBM? Ngayon, ano ang credibility ni Saldi? Pinento niya na lahat yung modus. Yung unprogrammed appropriations, yun ang paraan. Ang pagnanakaw sa budget ng PhilHealth. Nagkasakit si Congressman Jing Paras, hindi na siya makakakuha ng benefits sa PhilHealth. Yung aking bangko kapag na-bankrupt, wala na akong makukuhang pera dahil kinuha na nila yung pera sa PDIC. Kwento na ni Saldi lahat ng kanilang paraan specific. Nagde-deliver ng mali-maleta sa Malacanang, sa Pods Park, 2 billion. Ayun o, ang daming pera. Bilyong-bilyong salapi ang dinideliver amongst them. Yun yung isang side ng credibility. Ngayon, tignan natin yung isang side ng credibility. Anong sagot? AI. What? AI daw. Kung ikaw ang husgado, sino ang paniniwalaan mo? Yung kasama sa conspiracy na tinuturo nila ang bawat isa o yung nagpapalusot na mastermind? Alam na yan. Kapag ikaw ang husgado, convicted yan. Kaya ang tanong lamang, ang simpleng question lamang, on the ground of graft and corruption, dito sa aming impeachment complaint, maniniwala ka ba kay Saldi? Kapag naniniwala ka kay Saldi at hindi ka naniniwala sa palusot ni BBM, impeach dapat si BBM dahil ground for impeachment ang graft and corruption. Dagdag lang ako, no? Hindi lang graft and corruption. Yung pagtanggap ng 2 billion per month SOP or 57 billion na kickbacks, allegedly, na diniliver ni Saldico sa kanya, kay President Marcos Jr. that responded in our impeachment complaint, yan po ay violation ng Constitution, culpable violation. I'm referring to Article 7, Section 13. Bawal ang conflict of interest. Bawal kumuha ng kickbacks. Bawal tumanggap ng regalo sa mga transaksyon sa gobyerno. Saan ba galing itong 57 billion or 2 billion per month? Sa mga kontraktor po ito na may transaction sa gobyerno. Yan ang culpable violation of the Constitution of the President aside from Republic Act 3019, anti-graft law. Dalawa po ang kanyang violation dito sa kickback scheme or SOP na sinabi ni Saldi ko. Yung bribery ay kasama na sa graft and corruption, kasama na rin siya dito sa Article 7, Section 13 of the Constitution. Just a short, alam mo, si Saldi, personal friend ko, at sinabi niya talaga yung mga sinasabi niya tungkol kay Marcos. No? In fact, he told me na baka tanggalin na siya sa Appropriations Committee dahil hindi siya naka-deliver sa amount na napakalaki na hinihingi nila Marcos Jr. at pamilya niya. So, in other words, mga kababayan, Saldi ko, sinasabi nila, hindi, hearsay lang yan kasi wala naman siyang under oath doon sa kanyang, hindi po totoo yan, may jurisprudence na po tayo
na yung galing sa Facebook is admissible in evidence. Pangalawa, kasama siya sa isang conspiracy. The conspiracy to commit crimes of plunder. So, kapag paniwala ka napapaniwala ang sinasabi ni Saldico. So yun po, kaya dito sa complaint namin, in-emphasize namin yung mga ebidensya against Marcos sa mga diniliver ng pera. Pero hanggang ngayon, ang Senate Blue Ribbon Committee, kaya nga po nag-file kami ng impeachment. Dahil ang tingin namin si Lacson, masyadong pabor sa kanila. Hindi niya pinatawag si Bersamin, hindi niya pinatawag si Amina. Tingnan mo si Amina, katuwang pa ni Mike, defensor sa kasal. Dapat yun, isasalang yun. Kasi sinasabi ni Saldico, nung nagpa-insert si Marcos ng 100 billion pesos, tumawag sa kanya si Amina, pangandaman. Tapos, i-clear niya na, o kung gusto mo i-clear, si Adrian Bersamin. Pero, hindi ito tinawag ni Lacson. So, kaya, our only recourse is this impeachment para isigaw namin sa taong bayan na ito po yung katotohanan. Dito, formal na namin hinain dito sa Kongreso. I'd like to formally announce also, kasi dito po, no, nandito na sa articles namin, pero Saldico mentioned 25 billion pesos na siya ang nagdala. Pagkatapos nagkaroon ng investigation kailangan sa Blue Ribbon Committee, in-establish ang tamarin na drop-off point. Ang sabi ni Saldico, nag-deliver ako ng 800 million kay Jojo Cadiz at one time at 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa tamarin para dalhin kay Pangulong Bongbong Marcos. Kagabi ho, nagpagbigay ng mensahe si Congressman Saldico. Ang sabi ni Congressman Saldico, kung papayagan ako doon sa i-file ninyong impeachment to become a state witness, kahit nasa Zoom, kasi ginagawa naman po natin yan under suspended rules, ay tatayo siya na witness dito sa grupo na nag-file ng impeachment case. So salamat po. Ngayon, dadalhin ko naman yung topic on the economic sabotage. So yung graft and corruption, tapos na po tayo. Economic sabotage,